Hello mga dads, welcome again to my channel, Mart TV. At sa araw na ito, ang topic natin ay about sa aircon mga dads. So pagkukumparain natin yung non-inverter saka inverter na aircon. Siyempre kapag bibili ka mga dads, para malaman mo kung saan ka ba makakasulit or saan ba yung mas okay para sa'yo, yung non-inverter ba o inverter na aircon. So siyempre mga dads, bago natin umpisahan ang video nito, ay kung bago ka lamang sa akin channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. So, umpisahan na natin mga dads ha. Tara, let's go! Siyempre, uunahin natin kasi pag sinabing inverter, tipid daw sa kuryente. Totoo nga ba yun mga kadads? Ngayon mga kadads, umpisahan natin sa saan ka nga ba mas makakatipid ng kuryente? Ayan. So, umpisahan natin kay non-inverter. Bakit nga ba or paano nga ba mas tumataas o lumalaki yung kuryente niya mga kadads? Si non-inverter kasi, halimbawa na lang, nag-set ka ng 24 degrees, then na-heat niya yung 24 degrees, si compressor, mamamatay siya. Then magpapahinga siya. Then pag uminit na or tumaas na yung temperature, ayun, under siya uli sa pinaka mataas na current na under niya o pinaka mabilis na under niya mga kadads. Halimbawa kung 4 amperes siya, 1 horsepower, 4 amperes, so sabihin na natin 4 amperes, ayun, sa the long run na uma-under siya, doon, nagkakakonsume siya ng malaki. Halimbawa naman si inverter mga kadads, sinet mo siya ng 24 degrees, then umandar siya. Kapag na-hit niya naman yung temperature na sinet mo, yung halimbawa 24 degrees, ayun, yung compressor niya, mag-i-stay na lang siya. So, maglo-low speed siya, then i-maintain niya yung temperature na sinet mo mga kadads. So, ganun siya nakakatipid ng kuryente. So, paano nga ba siya nakakatipid? Isipin mo na lang mga kadads na sa sasakyan, pag binilisan mo yung takbo mo, so sa pinaka-bilis-bilis mo yung takbo mo, parang sa non-inverter. So, ibibigay niya pinakamabilis na under niya para ma-reach niya yung temperature, mabilis niya ma-reach. Ayun. Doon, kumukonsume siya ng maraming gas sa sasakyan. Kay inverter naman mga kadads, ayun, pagka-reach siya ng temperature, mag-i-slow na lang siya. So, i-maintain niya na lang yung takbo niya sa pinaka-low speed niya or pinaka-comfortable siyang tumakbo. So, siyempre, the more na mabagal ka or kagandahan yung takbo mo, mas nakakatipid ka ng gas. So, parang ganun din sa compressor. So, yun lang po yung basehan ko mga dads or yun lang po yung para sa akin mas pinakamabilis na explain or para mas maintindihan po. Ako po kasi ganyan po yung ina-explain ko sa customer. So, kapag tinanong ko, ano bang mas nakakatipid? Non-inverter o inverter? So, proceed naman tayo sa number 2. So, dito naman, ang number 2 natin ay maintenance. Ayan. So, si non-inverter, so sa maintenance, si non-inverter sa inverter, so sa paglilinis muna tayo, halos same price lang siya. So, same price sabihin na natin kasi same lang naman yung procedure, medyo ingat lang sa inverter, yung mga board niya, baka mabasa. So, sa cleaning, okay siya. So, halos same lang siya. Eh, kapag nasira yung aircon or sa parts, so, si non-inverter, mas mura yung pyesa niya kaysa kay inverter. Tapos, mas madaling i-repair si non-inverter. So, para sa akin, based on my experience, mas mabilis i-repair si non-inverter kaysa kay inverter. Tapos, mas mabilis hanapin yung pyesa or makabili ng pyesa ng non-inverter kaysa kay inverter, mga kadads. Ayan. So, base po kasi sa akin, ano ba, sa mga ginagawa ko, sa mga tanner, ganyan, yung mga suspended, split type, non-inverter, or window type na non-inverter, mas mabilis i-troubleshoot, mas mabilis hanapin yung pyesa, mas mabilis i-repair. Lalo na kung mga parts yung papalitan. Halimbawa, kapag hindi lumalamig si non-inverter, hindi umandar yung compressor, usually capacitor yung sira niya. So mabilis ka lang makakahanap ng capacitor na katulad niya. Eh, dako naman tayo kay inverter. So kay inverter naman, kapag ayaw umandar ng compressor niya,
Marami kang i-check. Sensor, board, supply, yung mismong compressor, kung okay pa ba. So, marami siyang possible na problema or pinanggagalingan kung bakit hindi umaandar yung compressor natin. Dako naman tayo sa number 3. Ayan. So, ano ba yung mas safe para sa atin? O base na lang sa akin mga kadads, ano ba yung kinagandaan ni non-inverter saka inverter? Halimbawa, maruming-marumi na yung aircon mo mga kadads. Si non-inverter, kahit maruming-marumi na yan, aandar at aandar pa rin yan mga kadads. Ayan. So, si inverter naman, kapag maruming-marumi na yan, di na nakakahinga ng maayos, magkakaroon ng error yan. Ayan. So, ano ba yung kinagandaan ni inverter sa non-inverter? So, para sa akin lang, base lang, si inverter, ayan po, kapag may problema siya, nagkakaroon siya ng error. So, ibig sabihin mga dads, kapag meron siyang problema, yung aircon mo, hindi nalalala. Halimbawa na lang yung ginawa ko. So, pakita ko na lang dito sa, ayan po, sa link natin. Ang dami niyang error na lumabas. FI error, 00, 07, 11, etc. Ayan po. Pag on mo, within minutes or seconds, namamatay na siya. So, ayun, hanggang sa pinagawa niya, ayun, nakita natin yung problema. So, hindi ko na pabanggitin yon. So, panoorin nyo na lang po. Sana makatulong. Ayun po. So, hindi na siya lalala yung mga sira niya. Unlike kay inverter, ay non-inverter, ano ba, sobrang dumi niya na. Continuous pa rin andar niya, nahihirapan na yung aircon natin. Yung compressor natin nag-overheat, tapos yung mga ibang parts na nahihirapan huminga. Usually naman kapag maduming ganyan, nahihirapan yung mga compressor sa fan motor. Ayun, nagkakos na overheat, tapos hindi sila nakakahinga ng maayos. Gusto ko kay non-inverter, mabilis siyang i-repair, mura yung pyesa, ayan po, at mabilis yung troubleshoot. Dako naman tayo sa number 4 mga dads. Ayan. So sa number 4, dito naman tayo sa noisy or yung ingay. Ano ba yung mas maingay? Ano ba yung tahimik? So si non-inverter, maingay po siya. Compare mo kay inverter na mas tahimik. So bakit? Papaano? So dahil nga po si non-inverter, pag namatay yung or na-reach na yung temperature na sinet mo, mamamatay yung compressor. Then kapag bumaba or tumaas yung temperature mo, uminit, under si compressor. So yung starting current niya, mataas yun mga dads. Maririnig niyo siya na bang. So kadalasan ganyan kala nila na ano. So kay inverter naman, kapag na-reach na yung temperature na, mag-slow slow speed na lang siya. So napaka-tahimik or tahimik siya compare mo kay non-inverter. And then, dako naman tayo sa number 5. Ayan po. So, sa number 5, ang topic naman natin sa lifespan ng compressor. Ayan. So, sa lifespan ng compressor, sabihin natin, parehas sila ng ginamit na metal, wire, winding, or etc. Materials, paano buuin yung non-inverter at inverter, sabihin natin, ganong katibay, parehas na katibay yung ginamit nila. So, sa tibay siguro or sa tagal ng lifespan ng compressor, si inverter tayo. Bakit mga dads? Ayan. So, syempre gusto ko rin marinig yung mga comment nyo, ay comment nyo na sa baba at ito ay akin babasahin at pupusuan. At ito nga po, si non-inverter kasi on and off siya. So, pagpatay niya, pahinga, then biglang andar, patay, biglang andar, patay, biglang andar. So, napipersa po yung compressor natin or nabibigla siya. Confirm mo kay inverter po, hindi po siya namamatay, pero lang kung papatay mo talaga yung aircon. Ang mangyayari, under siya, then magko-cool down siya or bababa siya ng speed, maglo-low speed siya, i-maintain niya lang yung takbo niya. So, straight lang siya. Like kay non-inverter, andar, baba, off, andar, baba, off. Ayun po. So, mas mahaba po yung lifespan ni inverter. At syempre, sa sarili ko lang pong opinion to. So, syempre, sa mga master dads natin dyan, ay i-comment nyo naman ang inyong komento about sa topic natin. So, price naman,
halos mas mataas ng konti si inverter kapag bibili ka ng bagong unit. So, i-review lang natin mga dads. Kay non-inverter ka ba? Na malakas sa kuryente, medyo maingay, pero mabilis i-troubleshoot, madaling i-repair, mabilis hanapin ng pyesa or parts na nasira o sakali, at mabilis at mura. O dito naman tayo kay inverter na tipid sa kuryente, noiseless, medyo mahal yung parts, may mga error na nakakatulong para hindi lumala yung damage niya. At ayun na nga mga dads, at natapos na natin yung review. So, nakapag-decide na ba kayo mga dads kung anong bibili yung aircon? So, sa non-inverter ka ba? O sa inverter? Siyempre, comment nyo naman sa baba kung ano yung mas okay sa inyo at bakit. So mga dads, please don't forget to subscribe, then click the notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. So, see you in my next video. God bless!